Ma, Pa, saan po tayo pupunta? Bakit po nag-iimpake kayo ng mga gamit ni Mama? May problema po ba? Nagtatakang sambit ni Pau Pau na anak ni Emma at Juan. Sa nabanggit ng kanilang anak, ay natigilan itong si Emma at Juan at lumapit sa kanilang anak na si Pau Pau at hinawakan ang balikat nito sabay sabing, "Pau Pau anak, napaalis sa trabaho ang tatay mo at siniraan pa siya ng kanyang amo at pinagbantaang ipapakulong pag makita pa siya nito. Yan ang dahilan anak kaya nagmamadali kami ng papa mo na mag-impake. Pupunta tayong Maynila at doon ay may kipagsapalaran. Sana ay umayon sa atin ang puong may kapal at huwag tayong papabayaan doon. Kaya Pau Pau anak, simulan mo na ang pagligpit ng mga gamit mo." Saad naman ang ina nitong si Emma. "Tama ang sinabi ng mama mo anak. Hayaan mo, doon sa Maynila ay muli tayong magsisimula at doon natin bubuuin ang ating mga pangarap." Malungkot na saad naman ni Juan. Ginawa nga nito si Pau Pau at ng kanyang ate Olivia na sumunod sa utos ng kanilang mga magulang at ginawang mag-impake na rin ng kanilang mga gamit. Sa araw ding yon, ginawang magbiyahe ng mag-anak ni Juan at Emma. Hindi naging madali ang paglilipat nila ng tirahan. Lalo pat wala naman silang nakahandang matutuluyan. Ni trabaho ay wala silang mapapasukan. Kung kaya't bumagsak na lang sa pag-uukay ng basura ang kanilang ginawa para may makain. At ginawang kanilang bahay yung gilid ng kalsada. Sa mga araw na dumaan, ay may nakilala itong si Juan at Emma na nakasama nila sa pangangalkal ng basura. Noli ang pangalan nito. At siya ang tumulong kila Juan at Emma na makahanap ng bakanting lupa doon sa squatter para kanilang gawing tahanan. Sa tulong ni Noli ay nagkaroon ng pamilya ni Juan ng matutulugan. Kahit nayari lang ito sa isang lumang tent at tinagpi-tagping mga yero at tabla. Ang mahalaga lang naman kasi sa kanila sa mga oras na yon ay meron silang lugar na masisilungan at matutulugan. Ngunit isang taon lang ang lumipas nang nagkaroon na naman ng paniwagong problema ang kahaharapin ang pamilya ni Juan. Nang padalhan silang lahat ng liham na nakikitira sa bakating lupa at ang mga nakasaad doon sa liham ay binibigyan na lang ang mga ito ng 1 buwan para mag-impake ng kanilang mga gamit. Dahil sa i-demolish na yung mga illegal na itinayong bahay sa lugar. Dahil sa balibalitang patatayuan ang lugar na iyon ng isang malaking mall. Lungkot ang hatid ng liham na yon sa pamilya ni Juan at Emma. At muli ay nabahala sila sa kung ano na namang gagawin nila. Ngunit nang dumating na ang araw na i-demolish na sana yung illegal na mga kabahayan, ay bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan. Dahil sa marami sa mga taga doon ang ayaw umalis sa kanilang tirahan. Kung kaya't ginawa nilang maglaban sa mga magdi-demolish. Dahil nga sa nangyaring kaguluhan at madami ang nasaktan, kung kaya't pansamantalang itinigil yung pagde-demolish ng mga kabahayan. Sa puntong ang yon ay madami sa mga taong taga doon ang nagdiwang dahil sa hindi natuloy ang pagpapaalis sa kanila. Ngunit linggo lang ang lumipas nang ginulat ang lahat sa isang pangyayari. Nang bigla na lang merong umalingaw-ngaw na pagsabog. At kasunod nun, ang pagliyab ng isang malaking apoy. Mabilisan lang ang pangyayari at walang nagawa ang mga tao doon. Kahit na nagtulong-tulong pa sila sa pagsugpo ng apoy. Nangyari ngang
natupok ang halos lahat ng kabahayan na napapaloob doon sa ididemolish sana. Matapos nga ng pangyayari, ay malakas ang ugong-ugong na sinadya ang sunog na yon para mapilitan silang umalis sa mga bahay na kanilang tinutuluyan. Nangyari ngang walang nagawa ang mga tao doon, kundi tanggapin na lang ang kanilang kapalaran na sila'y muling magiging palaboy-laboy sa mga kalsada. Konti lang ang naisalbang gamit ni Juan at Emma sa sandaling yon, dahil sila man din ay nasorpresa sa biglaan at bilis ng pangyayari. Mga damit lang ang nagawang maisalba ng mga ito, at muli ay inakay nitong si Juan at Emma ang dalawa nilang anak para maghanap ng kanilang magiging pansamantalang tuluyan. Dala ng pagod sa paglalakad, sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan, kung kaya't napilitan ang mag-anak na sa ilalim ng tulay muna magpalipas ng gabi. Ramdam ni Pau Pau ang lamig at gutom sa gabing yon, dahil sa hindi sila nakapagkalkal ng basura para may makain. Dahil sa naawa itong si Juan sa kanyang mag-anak, napagod na at nagugutom dahil wala pang kain simula tanghalian, kung kaya't nagpaalam mo na ito sa kanyang asawa at anak para dumilihin siya ng makakain nila. Lingid sa kaalaman nitong si Emma at dalawa nilang anak na ang binabalak pala nitong si Juan ay magnakaw ng kanilang makakain. Juan, mahal ko, mag-iingat ka sa lakad mo ha. Huwag mong kakalimutang magdasal at umuwi ka kaagad. Huwag ka nang magpakagabi masyado sa labas, sambit nitong si Emma. Oo naman mahal, para sa inyo ng mga anak natin ay mag-iingat ako at uuwi agad ako. Bibilisan ko lang ang pagdedilihensya. Pangako, uuwi akong may dalang pagkain, saad naman ni Juan. Usa sige at aalis na ako mahal, dagdag pa ang sambit nito. Matyagang nag-antay itong si Emma at dalawa nilang anak dito kay Juan na umuwi itong may dalang pagkain. Ngunit inabot na lang ng umaga na walang Juan ang umuwi sa kanila. Nabahala na itong si Emma sa sandaling yon, kung kaya't siya naman ang umalis para sunduin itong si Juan. Habang naglalakad nga itong si Emma, ay mayroon itong nadaanang isang kainan. Agad niyang naalala ang dalawa niyang mga anak na naiwan, kung kaya't nagbaka sakali itong humingi na makain doon sa loob. Mabuti na lang at mabait yung may-ari ng kainan, kung kaya't ginawa niyang bigyan ng pagkain itong si Emma. Laking pasasalamat naman ni Emma sa may-ari ng kainan, dahil meron na siyang maiuuwing pagkain para sa dalawang mga anak nito. Papalabas na sana itong si Emma ng kainan nang kanyang masilayan sa telebisyon itong kanyang asawang si Juan na dinakip pala ng mga pulis dahil sa tinangka nitong nakawan ang isang convenience store. Naluha itong si Emma sa sandaling yon, dahil kaya pala hindi nakauwi ang asawa nito dahil sa nahuli siya ng mga pulis. Walang nagawa itong si Emma sa puntong yon, at may nabuti niya munang ihatid sa kanyang dalawang anak yung pagkain na daladala nito. Ginawa munang isikreto ni Emma sa kanyang dalawang anak yung nangyari sa kanilang ama, para hindi ang mga ito malungkot at hindi mawalan ng pag-asa. Matapos nga nilang kainin yung dalang pagkain ng kanilang ina, ay ginawang magtanong ng isa sa mga anak nito. Ma, ano ba bang nangyari kay Papa? Dapat sa mga oras na to ay nandito na siya. Baka po kung ano nang nangyari sa kanya. Ma, paanap naman si Papa please. Namimiss na namin kasi siya. Oo nga ma, okay naman kami dito ni ate. Promise, magbibehave po kami habang wala ka dito, saad naman ng isa sa mga anak nito.
Yan din nga ang sasabihin ko sa inyong mga anak. Magpapaalam din nga sana ako sa inyo para hanapin ang inyong ama. Dahil nabanggit nyo rin naman yan ay magpapaalam muna ako sa inyong dalawa. At lalabas ako para hanapin ang inyong ama. Tugon naman ni Emma. Agad na umalis itong si Emma matapos nilang mag-usap para puntaan itong si Juan sa presinto. Ngunit nang papalabas na sana itong si Emma, ay bigla na lang siyang ginulat nitong si Juan nang bumungad siya sa kanya. Mahal, paano ka nakalabas? Akala ko ba hinuli ka ng mga pulis? Pakay ko pa sanang puntahan ka sa presinto para bisitahin. Ginulat mo naman ako, mahal. Ano ba nangyari? Napanood kasi kita kanina sa TV. Niluban mo daw ang isang convenience store. Totoo ba yun, mahal? Nagtatakang sambit ni Emma. Totoo yun lahat. Nagipit lang ako kaya ko yun nagawa. Para sana madalan nyo kayo ng makakain. Dahil sa alam kong gutom na kayo ng mga anak natin. Di ko na inisip ang pwedeng mangyari sa akin, mahal, sa sandaling yon. Dahil lang nasa isipan ko lang ay madalhan nyo kayo ng makakain. Makukulong na sana ako kung di lang naawa sa akin ang may-ari ng convenience store. Dahil sa naawa sa akin ay minabuti na niyang patawarin ako at iatras yung kaso. At ito, binigyan pa niya ako ng sari-saring pagkain. Tara at dali natin to sa mga anak natin. Sambit ni Juan. Napangiti na lang din at naluha itong si Emma nang kanyang masilayan ang kanyang asawa na ligtas at nakauwi na sa kanila. Dahil sa sobrang saya ni Emma kung kaya't ginawa niyang yakapin itong si Juan. Matapos ngang mahakain silang lahat at makapagpahinga, ay ginawa nilang ipagpatuloy ang paghahanap ng maayos na matutuluyan. Nang sadi pa sila sa kalayuan, merong nasilayan itong si Juan na isang abandonadong bahay sa gilid ng kalsada. May kalumaan na ito at halatang inabandona na ng may-ari. Nagpasalamat itong si Juan at Emma sa sandaling yon dahil sa wakas ay meron na silang matutuluyang bahay. Agad ay pinasok nila yung bahay na yon at tinungo yung kwarto para doon silang lahat matutulog. Ginawa muna nilang pagtulungang linisin yung kwarto para maging komportable naman ang kanilang pamamahinga. Nangyari ngang nakahinga ng matiwasay itong pamilya ni Juan dahil sa hindi na sila maulanan at wala nang manggugulo sa kanila. Ngunit lingid sa kaalaman itong si Juan at Emma ang kwento patungkol sa bahay na yon at kung bakit wala nang nakatira doon. Hanggang sa dumati ang gabi nang makaramdam silang lahat ng kakaiba sa bahay na yon. Dahil sa samot-saring nakakatindig balahibo ang kanilang nasaksihan. May mga tunog na hindi nila maipaliwanag. May umiiyak naman na bata na wala naman silang nakikita. At tumutunog na piano na wala namang tumutugtog nito. At ang huli ay ang tunog ng yapak ng paa na wala namang naglalakad. Natakot itong pamilya ni Juan sa gabing yon. Ngunit pinalakas ni Emma at Juan ang loob ng mga anak nito na mas okay na yung bahay na puno ng kababalaghan kesa naman doon sila sa labas na walang tiyak ang kanilang kaligtasan. Sa sinabi nga ng kanilang magulang ay tumapang ang loob ng mga anak nito at ipinawalang bahala ang kababalaghang nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Sa loob ng isang buwan nga nilang paninirahan sa lumang bahay, ay nasanay na lang ang mga ito sa mga kakaibang nangyayari doon. Hanggang isang araw, ginawang maglinis nitong si Juan at Emma kasama ng kanilang mga anak doon sa loob ng bahay. Sa kalagitnaan nga ng kanilang paglilinis, ay mayroong nakitang isang sulat ang kanilang anak na si Pau Pau sa ilalim ng kama. Pa, ma, meron pa ako nakitang isang liham.
may kalumaan na po ito at hindi pa po nabubuksan. Ano po ang gagawin ko dito, ma, pa? Sambit ng anak nila. Nahiwagaan din itong si Juan sa kung anong laman ng sulat na yon, kung kaya't kanya itong kinuha sa kanyang anak at tiningnan yung liham. Nang maya-maya'y binuksan na nga ni Juan yung sulat na iyon at binasa yung liham sa loob. Nang laking gulat ni Juan sa kanyang nabasa. Unang-una sa lahat, gusto kong magpakilala muna sa mga makabasa ng liham ko. Ako nga pala si Don Pancheco, ang may-ari ng bahay na ito. Mag-isa na lang akong nakatira sa bahay kong to dahil sa inabandona na ako ng mga anak ko at sinumpa na hindi nila ako tutulungan kahit kailanman. Kaya kung sino man ang makakabasa ng sulat ko, meron lang akong nag-iisang kahilingan at ang kapalit noon ay walang katumbas na halaga. At ang hinihiling ko sa inyo ay panatilihin niyong nasa maayos ang bahay kong ito at malinis at alagaan niyo ng mabuti na hindi masira. At ito ang ibibigay ko sa inyong kapalit. Sa dulo ng liham kong to ay nakasulat ang lokasyon kung saan ko itinago ang lahat ng ari-arian ko. At yun ay mapapasa inyo, kabilang na itong bahay ko. Naway, pagkaingatan nyo ang lahat ng naiwan ko sa inyo. Maraming salamat. Napanganga itong si Juan at Emma sa kanilang nabasa. At lalo pa silang namangha nang kanila nang puntahan yung lokasyon, yung itinuro sa kanila ni Don Pancheco. Natotoo ngang nandoon lahat, nakakobli ang lahat ng yaman ni Don Pancheco. Nangyari ngang ginawang sundin nila Juan at Emma ang last will nitong si Don Pancheco. Ginawa nilang linisin ang loob at labas ng bahay. At ginawa pa nilang muling pagtibayin ang pundasyon sa bahay nito. At kuhang-kuha ang orihinal nitong anyo. Sa pangyayari ngang yon, ay labis na pasasalamat ang pagsusumamo nila Juan at Emma kay Don Pancheco, na dahil sa kanya ay biglang nagbago ang kanilang kapalaran. Na dating nagtitiis lang sa isang squatter, ngayon ay may-ari na ng malaking tahanan. Mga ka-explorers, hindi lahat sa atin ay maswerte sa buhay. Kung isa ka man sa suwenerte sa buhay, ay huwag naman nating ipagkait sa iba na bigyan natin sila o turuan kung paano din sila swertein sa buhay.